Ang ipinasang Republic Act 9334 o Sin Tax Law sa ilalim ng Administrasyong Arroyo ay halos wala raw pinagkaiba sa naunang batas. Napakaraming butas. Marami kasi mga lusot dyan. May mga tinatawag tayong tax evasion talaga, yung outright. Hindi nagbabayad ng buwis. Hindi nagbabayad ng buwis. When taxation is complicated, diyan ka nagkakaroon ng tax evasion na talagang ang laki ng nawawala sa atin. The simpler the tax, the easier to manage, the better collection we will have. Sa pagpasok ng Administrasyong Aquino, muling binuhay ng mga kaalyado ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagpapataw ng iisang buwis o unitary tax sa mga sigarilyo. The initial proposal for the sin taxes proposed by the Abaya Bill was to put a unitary tax, a uniform tax for all kinds of cigarettes, pegged at 30 pesos per pack. And to us, it's not only too much, it's bordering on the ridiculous. Saan ka nakakita ng gobyerno nag-increase ng 1,000% tax? Aber, you cite to me. You cite to me at any given time in the history of the Philippines kung kailan nag-increase ng tax on a particular item 1,000%. Mabilis kumambyo ang mga maka-administrasyong mambabatas. Binago ang panukala at ang dating 4 na tax brackets o tiers ay ginawang 2, low-priced at high-priced. Malinaw sa grupo ni Abaya na ang tunay na bakbakan ay sa Ways and Means Committee at hindi sa plenary ng Kongreso. Ang lahat kasi ng miyembro ng Northern Alliance ay miyembro ng komite. They maintained a hard line. Ang tingin nila they could hold their line sa committee, so no need to negotiate. Mahalaga na makakuha kami ng kakampi dahil dikit ang count. And naniniwala po kami na mag-compromise ka ng konti basta yung mahalagang reforma sa structure, meaning indexation to inflation, tiering, a little bit of tiering, the removal of the price freeze, ang pagbabasura ng annexes. Basta ma-preserve yun, kumbaga we are 50% of our goals. Nakasilip ng butas sina Abaya. Yung mambabatas na isinusulong naman ang interest ng alcohol. Iba ang kanilang pananaw at willing silang umupo, nakipag-usap at nagkaroon ng negosasyon. So makikita natin, medyo tilted ng konti, naging mas kaakit-akit sa alcohol industry, yung current state, samantala yung tobacco ay halos nasa original na version. Nalampaso ang Northern Alliance sa botohan sa komite. Ang score, 46-14 at isang abstention. Hindi nagpabaya ang mga maka-administrasyon na mambabatas pagdating sa plenary. Bago pinagbotohan ng panukala, pinlansya maigi ang hiling ng partidong Nationalist People's Coalition na sumusuporta sa alcohol products. Honestly, that was the move to get the people involved in alcohol to vote for the bill. And It was a sweetener. without necessarily compromising the more important reform measures. Marami na who followed party lines during the voting. It was more to their interest to vote otherwise. Ano po yung interest nila? Going with the administration, yun daw ang bilin sa taas. Those were the exact words told to me. Sa House Bill 5727 ni Abaya, ang pondong malilikom mula sa sin tax ay gagamitin para sa Universal Health Care o PhilHealth, pagkatapos magbukod ng karagdagang pondo para sa tobacco farmers. Doon po tayo nalilito eh.
Sa paggiba ng dating matibay na Northern Alliance, nakakuha ng malakas na kakampi ang mga pro-sin tax, si Governor Chavit Singson. Dito, kontrolado nila Lucio Tan. Monopoly na, binagsak ang presyo. So doon ako lumaban. Nung nalaman ko, lumaban na ako. So, kung hindi natin tatas, sila lang manghihinabak. At least makakashare ng Department of Health para may pangpagamot sa mga tao kung magkasakit sila. Makinabang na rin ibang mga lalawigan. Sabi ni Singson, hindi raw totoong nakikinabang ang mga magsasaka ng tabako sa industriya. Mga farmers, niloloko nila. Paano? Binibigyan nila konti-konti, pero sa kanila yung karamihan. Every year, nakikiusap kami. Ang rason nila, mataas ng ganito, mataas ng ganito. Walang buyer, walang ganito. All kinds of reason. Hanggang last year, nagsama yung dalawang nag-aaway. Binagsakan ng presyo, doon ako nagising. Nung umangal ako this year, tinaas naman. Tinaas na 3 pesos. So, by next year, gano'n na naman. Titipirin na naman. So, pagod na ako sa pakikiusap sa kanila. Para kaming pulubi na nakikiusap sa kanila na itaas ang presyo. No, linuloko naman kami. May tripartite, manufacturers, gobyerno. Ganon din eh. Nasusunod din sila eh. If Governor Chavit has anything against the monopoly, well, that's his own concern. I wouldn't want to say. Kayo ho, what do you feel about the monopoly? Well, sino naman na makakapigil kung gusto nung isang may-ari na magbenta sa another na may-ari? It's as far as they are concerned, they are thinking of nothing else but the business aspect. Di ba? Iniisip ba nilang mahihirapan ang industriya, mahihirapan ang farmer? No. Ang businessman, ang tinitingnan lang yan, the profit angle. That's their concern. Humingi kami ng panayam sa Philip Morris Fortune Tobacco Corporation, ngunit kami ay hindi pinagbigyan. Sa bangayan ng mga higante sa sin tax, lumutang ang pinakaalas ng reforma at katapat ng tobacco lobby, ang mga sundalo ng anti-smoking campaign. Kung buksan ho natin ang isa nito at siyasatin natin ang laman, pwede ho natin gawin yon. Huwag siguro ninyong hawakan. May mga chemical na yan. Tapos yung mga chemical na yan ay ma-absorb po yan sa, sa ating balat. Maski hindi ko po hit-hitin? Yes, kahit po hindi ninyo hit-hitin. Si Dr. Maricar Limpin ang isa sa pinakaaktibong leader ng anti-smoking campaign sa bansa. Napakaraming buhay na raw ang winasak at patuloy na pinahihirapan pa ng paninigarilyo. Wala ba talagang naidudulot ng kabutihan ang paninigarilyo? Wala. Ang the only thing na masasabi na kabutihan siguro ay yung sinabi ng National Tobacco Administration na ginagawa nila yung tobacco into pesticide. It only proves na ang sigarilyo o ang mga tabako, talagang nakakamatay. Yung tinatawag nating atake sa puso. Binabantayan ni Limpin at ng maraming doktor ang kampanya sa reforma ng sin taxes. Iisang excise tax rate para sa lahat ng sigarilyo ang sinusulong nila. Whether high priced or low price, the effect will still be the same. Malaki pa rin yung sakit na makukuha ng mga tao. So, dapat isang taxation system na lang yung There's ipataw. no good cigarette? There is no good cigarette. Definitely ho dyan, no good cigarette. They are all bad. In fact, they are all evil. Ang problema ho sa paninigarilyo, you also expose the other people from second-hand smoke. At itong second-hand smoke, parehas lang din po ang makukuhang sakit kung ikaw ay nagsisigarilyo. Luging-lugi raw ang gobyerno sa mga manufacturer ng sigarilyo. Yun estimated na yung cost from healthcare, conservative estimate is 148 billion pesos. Ang pinakamataas na revenue na nakuha ng gobyerno natin is 30 billion pesos in a year. So,
napakalaki po nung imbalance.